Sa mga nagre-request nito, ito na guys, ang X-Step 2000km 5.0 Pro at nandito ang X-Step 2000km 5.0. Ano kaya ang pinagkaibahan nitong dalawa? Maraming salamat din po sa tiwala sa mga nagtatanong at nagre-request na gawan ko ito ng review kahit na meron na itong mga review dito sa YouTube. Maraming salamat po. So tara, pag-usapan na natin ito. Disclosure, itong sapatos ay nag-request ako ng free sample sa official authorized sellers ng X-Step na nakabase sa TikTok shop para gawan ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review at lahat ng sasabihin ko dito o magiging opinion ko ay based sa honest at real world experience ko. Pag-usapan natin guys ang specs itong sapatos, unahin natin dito sa midsole niya. At sa wakas, nag-disclose na rin sila na ginagamit nilang material sa kanilang midsole. Ang tawag guys sa midsole nito ay X-Step Ace Supercritical Foaming. Matagal na natin yan napapakinggan sa X-Step. At nakita ko sa ads sila, ang material nito ay PIBA nylon. Pero iba guys yung pagkagawa dito. Ito ay beaded type. Nakatulad na sinasabi nyo na parang styrofoam. So pwede pala yun na ang pagkagawa sa isang PIBA midsole ay beaded type. Sa tingin ko parang siyang katulad nung Saucony, yung mga pang racing level nila na beaded type. Pero PIBA midsole yung ginagamit. Kapag tinitinan ko naman guys yung kanyang midsole ay kitang-kita dito yung maayos na pagkagawa ng X-Step dahil sa pansin na pansin mo yung mga kantuhan na design ng midsole niya. Kapag tinitinan ko naman ng top view ay pansin na pansin dito yung mga lateral side flare. Pero guys, hindi sobrang lapad. Sapat lang ito para makatulong sa stability. Dito naman sa back ay medyo naka-extend din siya. So nakakatulong din ito sa stability ng sapatos. So meron itong kapal dito sa forefoot na 27mm. Tapos dito naman sa heel ay 32mm. So meron siyang 5mm drop. So ibig sabihin guys, mababa yung drop nito. Kapag kino-compare ko naman guys, ang kapal ng midsole nito dito sa 5.0, kitang-kita dito na mas makapal talaga ang 5.0 Pro. Pag ganitong angle guys. Dito sa kabila. So meron ito guys plate pero hindi siya full length. Nandito lang siya sa may bandang gitna para sa lateral torsion resistance. So ibig sabihin yung plate ito ay para makatulong sa stability. Hindi rin siya guys nakikita dito sa outsole yung plate niya. Hindi katulad dito sa 5.0 na nakikita dito sa outsole yung plate niya at dito sa heel part. Sa rubber outsole naman ito guys, ang nakalagay dito ay ang X-Step Dura, ay marathon grade CPU outsole. Full coverage din ito dahil sa lahat ng primary contact meron siya. Napansin ko lang sa rubber outsole niya guys ay magkakaiba yung kapal nito. Dito sa part na to, makapal yung rubber niya. Dito naman sa part na to, manipis yung rubber niya. Dito naman sa part na to ay makapal yung rubber niya. At dito naman sa part na to, manipis yung rubber niya. Sa tingin ko kung bakit nila ginawa yon ay para makabawas sa weight nito. Kung mapapansin nyo din guys, malapad yung kanyang outsole. Dito sa forefoot meron siyang 116mm. Tapos dito naman sa heel ay meron siyang 87mm. So yung lapad nito guys ay nakakatulong para mas maging malawak yung contact natin sa ground dahil doon mas nagiging mas stable yung ating foot strike. Kung i-compare ko naman guys yung lapad ng outsole nito dito sa 5.0, mas malapad guys ang 5.0 Pro. Sa upper layer naman ito guys, ang nakalagay dito ng material ay VIF Jacquard. Breathable din yung pagkagawa sa kanya kasi pansin na pansin dito yung mga malilit na butas paikot. Kung mapapansin nyo guys, meron siyang mga line na tahe dito sa may bandang part na to, dito sa toe box. Dito rin sa kabila, sa part na to. Dito rin sa kabila. So nakakatulong yung mga line na tahe na yan sa structure dito sa upper layer. Dito naman yung kanyang X ng X-Step, ganda. Dito sa kabila, may nakalagay na Pro. Yung tang naman ito guys ay manipis, wala man lang siyang padding. Tapos, meron siyang strap dito sa loob ng sapatos na connected dito sa tang. So, nakakatulong yan para mailak na maayos yung paa natin dito. Dito naman sa collar lining niya, meron siyang padding. Hindi makapal guys yung padding nito. Pero nakakatulong pa rin yung padding niya para hindi basta-basta magkaroon ng irritation yung ating Achilles. Dito naman sa back guys, kahit na wala siyang manipis na overlay, matigas ito. Matigas yung heel cap niya. So nakakatulong yung tigas nito para maging maayos yung structure dito sa heel part. At kung nag-over pronation ka, gumagalaw yung paa mo ng paganito. So dahil sa matigas yung kanyang heel cap, tumutulong yan para mabawasan yung pag-over pronation mo. Nga pala guys, yung kanyang sintas ay merong reflectorized design. Ito guys oh. So, extra visibility ang kapag tumatakbo tayo sa madilim na ruta. Meron din siyang heel pull tab para kapag isusuot mo yung sakong mo dito, hindi ka nahihirapan. Kung i-compare ko naman guys yung design ng upper layer dito sa 5.0, magkaiba sila guys ng design. Ito naman guys yung kanyang insole. Try natin guys kuha ng estimated na sukat. So, nakakuha ko dito ng estimated na 4.4 mm. Tapos yung material nito guys ay super critical.
elastic yung nararamdaman ko dito. So yung pagiging elastic nito nakakatulong sa rebound effect ng sapatos. Meron siyang support sa arch, tapos mataas yung support niya sa arch guys. Dito naman sa heel ay pa-curve. So nakakatulong ito para mailak ng maayos yung ating sakong dito. Nga pala guys, kung i-add ko yung nakuha kong step-headed na kapal dito sa insole sa stockite ng midsole, mas kakapal pa ang stockite nito. So sa makatwid, magkakaroon siya dito sa 4-foot na estimated na 31mm, tapos dito naman sa heel ay 36mm. Estimated lang yan guys. 201 grams sa size 7. Tara, subukan na natin to sa pagtakbo. So bago natin pag-usapan kung ano naging experience ko sa sapatos na ito, friendly reminder lang guys, kung ano man ang naging experience ko sa sapatos na ito ay hindi 100%. May din na may experience yun dito. Napaka-subjective niyan dahil sa magkakaiba tayo ng height, timbang, foot strike, cadence at running form. So itong X-Step 2000 km 5.0 ay merong firm na midsole. Hindi sobrang lambot ang midsole nito guys. Dahil sa nung itinatakbo ko ito ng 6 minutes per kilometer, 7 minutes per kilometer, 8 minutes per kilometer, firm yung nararamdaman ko sa midsole nito. Meron pa rin ako nararamdaman konting lambot sa midsole, konting cushion sa kanya, pero nangingibabaw talaga yung pagka-firm ng midsole nito. Yung reaction naman guys ng midsole nito sa mabagal na takbo ay kapag natatapakan ko siya, ramdam ko na parang hindi bumababa ng husto. Konti lang din yung nararamdaman ko na bouncy feel sa kanya sa mabagal na takbo. So kung ikaw naman na hindi na beginners o matagal ka nang tumatakbo, katulad ko, malakas na yung tolerance ko sa mga firm na midsole. Kumbaga halos wala na ako nararamdaman na discomfort sa mga firm na midsole kapag ginagamit ko sa easy run. So ibig sabihin ko lang dyan, pwede ko nung gamitin sa easy run dahil sa tolerable naman yung pagka-firm ng midsole. Baka naman kailangan ko lang i-break in yung midsole nito para maramdaman ko yung inahanap kong lambot sa kanya. Pero nasa 10 kilometers na ako, 14 kilometers na ako, hanggang sa matapos yung takbo ko na 16 kilometers at nag-average pace ako dito ng 5 minutes and 57 seconds. Nabawasan naman guys yung pagka-firm ng midsole nito. Medyo lumambot naman siya, kaso hindi siya pasok sa hinahanap ko na lambot sa isang midsole. Kung i-compare ko naman guys ang midsole nitong dalawa, itong 5.0 Pro at itong 5.0 ay mas may cushion at mas buhay na buhay ang midsole nito sa pagtakbo kumpara dito sa 5.0 dahil sa makapal ang midsole nitong 5.0 Pro kumpara dito. Pero para sa akin, kung pares lang ang kapal ng midsole nitong dalawa ay halos magkapares lang ang ride feel nito. So ibig sabihin, ang advantage ng 5.0 Pro dito sa 5.0 ay yung kapal lang kanyang midsole. So bago natin ipagpatuloy kung ano naging experience ko sa sapatos na ito, baka pwede naman yung i-like yung video ko, pasubscribe naman po ako, malaking tulong ito sa pag-upload ko dito sa YouTube. Maraming salamat po. So dahil sa firm yung nararamdaman ko sa midsole nito sa mabagal na takbo, itinakbo ko ito ng mas mabilis pang takbo na umabot ng 3 minutes per kilometer. Responsive yung midsole nito sa mabilis na takbo dahil sa napepress ko ng gusto yung kanyang midsole. Ramdam ko yung bouncy feel ng midsole at mas maayos yung cushion niya sa mabilis na takbo kumpara sa mabagal na takbo. Dahil sa na-experience ko na yan, pwede kong gamitin itong sapatos na ito sa speed run tulad ng interval, tempo, fartlek at pwede kong gamitin sa long run na may kasamang speed effort. Dahil sa hindi ko nararamdaman na bumababa ng gusto o dumadapa ng gusto yung midsole niya. Yan naman ang kinagandahan guys kapag firm ang midsole. Pero to be honest nyo guys, mas malakas pa rin ang mga response at energy return ng mga carbon plated shoes kumpara dito. Bagay na bagay itong sapatos na to sa mga runners na nag-speed run na ayaw sa carbon plate. Kung i-compare ko naman guys yung pagiging responsive ng 5.0 Pro dito sa 5.0 ay mas responsive ang midsole nitong 5.0 Pro. Isa pa sa napansin ko habang tumatakbo ko ng bilis ay ang gaan nito. Mas magaan ito guys
kumpara dito sa 5.0. So dahil sa na-experience ko sa sapatos na ito na tolerable yung kanyang midsole sa mabagal na takbo at may response yung midsole nito sa mabilis na takbo na pwede kong gamitin sa speed run, para sa akin itong sapatos na ito ay all-rounder daily trainer. Katulad nitong 5.0. Pero syempre, tulad ng sinasabi ko, napaka-subjective niyan. Pagdating naman guys sa stability ng sapatos na ito, hindi ako nakakaramdam na nawawalan ako ng balanse. Stable yung nararamdaman ko dito. Control na control ko din yung bawat takbang ko dahil sa makapit yung kanyang rubber outsole. Kaso nga lang, nung tumakbo ko na mabilis, parang kumukulaps ng konti yung kanyang midsole dito sa inner part. Buti na lang guys, yung kanyang outsole dito sa may bandang forefoot ay malapad na tumutulong para hindi dumiretso yung pag-collapse niya. Isa pa sa napansin ko sa sapatos na ito habang tumatakbo ko ay flexible yung kanyang midsole dito sa may bandang forefoot. Ito guys, dahil dito, mas natural at mas efficient yung bawat angat ng paa ko. Bagay na bagay itong sapatos na to ngayong summer dahil dito sa upper layer ay breathable yung nararamdaman ko dito. Hindi ako nakakaramdam na umiinit yung paa ko dito sa loob ng sapatos. Hindi rin ako nagkaroon ng hotspot sa talampakan ko nung tumakbo ko na mabilis. Nakalak din ng maayos yung paa ko dito habang tumatakbo. So naka 16 kilometers ako sa sapatos na ito plus 2 kilometers walking. So naka 18 kilometers ako dito. So dito sa part na to, meron siyang konting gasgas. Dito naman sa part na to, meron siyang gasgas. Dito naman sa gitna na to ay konting-konti lang yung gasgas niya. So tingnan natin guys ang durability ng rubber outsole pagkatapos kong itakbo ng 100 kilometers. So pag-usapan naman natin guys ang naging fitting nito sa paa ko. Dito sa toe box, dito sa gitna, meron ako nararamdaman dito na support sa arch ko. Tapos hindi naman masyadong masikip at hindi naman maluwag. Dito rin sa may bandang heel, tamang-tama lang din yung nararamdaman ko dito. Hindi masikip at hindi rin maluwag. So para sa akin itong sapatos na ito ay pwede sa malapad na paa, medyo malapad na paa at normal na lapad na paa. Pagdating naman sa sizing nito, true to size ito sa paa ko. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito. Unang-una, yung kanyang tang. Hindi naman totaling pang racing itong sapatos na ito. So sana nilagyan nila ito ng padding. Pangalawang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, nakukulangan ako sa cushion ng midsole sa mabagal na takbo. At ang pangatlong hindi ko nagustuhan dito, yung material niya dito sa may bandang toe box. Itong toe cap niya, madaling sumiksik dito yung dumi. Hindi katulad dito sa 5.0, yung toe cap niya ay makinis na overlay. So worth it mag-upgrade dito sa 5.0 Pro kung ikaw ay nabibigatan dito sa 5.0. Kung nakukulangan ka sa response at energy return ng 5.0, worth it mag-upgrade dito sa 5.0 Pro. Pero tulad ng sinasabi ko, depende pa rin yan sa preference nyo. Nga pala guys, hindi magkaparehas ang presyo nitong dalawa. Itong 5.0 ay nasa 2,000 plus at itong 5.0 Pro nasa 3,000 plus. So yan lang po muna masasabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ingat po kayo at transi po.